Magandang araw mga ka-adventure. Ngayon pala gagawa tayo ng mold gamit ang plaster of Paris. Ito ang gagawin nating lure. Gagayahin natin to. Pero since beaten up na siya, may mga tama na, pangit na siyang gawing model. Ayan o, dami ng tama niyan. Dami na kasing inuli niyan. Galing kay boss, ano yan, Jaime Beltran. So ngayon, gumawa ako ng kahoy na kagaya niya. Ayan, para makinis at maganda yung ating model. Kailangan natin ng Lego, tapos yung modeling clay, kasi dito natin ibabaon yung ating model lure. Yan, babaon natin yan dyan. Kailangan natin ibayon yan dyan ng kalahati. Kailangan ko din ito maliit na spoon na pantanggal nung nasa ilalim niya ng clay. Itong may rounded edge na stick pang ayos ng mga gilid para walang flashing masyado. At itong pangguhit natin, pang trace. Kailangan ko din ng pang measuring cup, pero tansya-tansya nga lang ako sa ano yan sa plaster of Paris. Yung panghalo ko, yung knife. Tapos may dalawa akong clay dito na ginawa para sa screw hole. Kailangan ko din ng disposable ng baso para sa haluan at tubig. Yan, lamig. At yung main ingredient natin, plaster of Paris. Siya yung magiging molde. Kailangan ko din ng cutter, yung modeling clay na pantapal kung sakaling may kailangan tayong kapalan. So ayun, ibabaon na natin to dito. Yun ang una nating gagawin. Kailangan kasi nakabaon to dyan ng at least kalahati siya. Ayun, higit na muna natin para nakaparallel siya. Tapos yung ano natin, Lego blocks. Magti-trace tayo dyan sa modeling clay. Ipipress lang natin yun. Para magiging guide lang siya kung nakagitna na ba yung ating model na lure. Natin yan, trace natin maigi. Saka at the same time kinakat ko na kasi yung yung clay. Para pagtanggal ko maya mabilis na lang siya. Ayun. So ngayon naman tatanggalin natin yan. Yung drainage natin yan. Gamit ito maliit na spoon. Tatanggalin ko muna. So mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, subscribe kayo. Ayun, yan. Ngayon, ipipress ko lang siya hanggang sa kalahati. Kalahati nung lure na hindi makakabaon yung ating mga true wire. Yan, yung mga eyelet natin ng wire. Ngayon, nakabaon na siya. Baon na. Okay na. Maglalagay ako ngayon nung lalagyan natin, buhusan natin ng ng molten lead, yung screw hole. Yan. Yung intake niya saka exit ng ating molten lead para hindi natatrap yung hangin sa loob at hindi siya pumuputok. Ayusin lang natin. Tapos lalagay ko na ngayon yung Lego blocks. Press ko lang para hindi mag-leak yung ating plaster of Paris pag binuhusan natin. Okay na siya. Tapos ngayon naman maglalagay ako ng petroleum jelly para sa mold release natin. Para madali siyang tanggalin. Hindi dumikit yung plaster of Paris sa modeling clay at dun sa model natin na lure. Lagyan lang natin ng maigi.
Para maganda siya yung pag-baklas natin mamaya. Mabilis lang. Hindi siya didikit kahit saan-saan. Sunugin para yung mga brush na stroke mawala. Mag-flat siya. Ayusin lang natin para sigurado. Yun. Okay na siya. Ngayon naman, maghahalo tayo ng plaster of Paris. At talagyan natin ng tubig. Ako, ginagawa ko, medyo watery siya. Yung malabnaw. Para pagbuhos ko, pati yung mga kanto, maliliit na mga kanto-kanto, malalagyan niya. Buhusan natin ng dahan-dahan lang. Para pati yung maliliit na kanto, corner, malagyan. At saka yung bubbles, umibabaw. Kapag ano kasi masyadong malapot, yung bubbles nahihirapan, umibabaw. Dumidikit siya sa mga model natin. Magkakaroon tayo ng mga bako-bako na marami. Ngayon, alisin lang natin din yung mga bubbles. Putukin na natin yun gamit yung kutsilyo o lighter. Para mawala naman siya at medyo maganda naman tingnan. Okay na yan. Antayin lang natin mga 4 hours para tumigas siya. Bago natin gawin yung isang parte. Ngayon, after 4 hours, matigas na siya. Tanggalin na natin yung modeling clay sa ilalim. Pero hindi natin tatanggalin yung mga Lego blocks. Hahayain lang natin siya. Yun, okay na. Ayan yung ano niya, unang hati. Lilinisin lang natin ng konti kasi may mga flashing. Linisin natin para may salpak din natin yung Lego na nasa kabila naman. Ngayon, naglalagay ako ng locator. Ang ginagawa ko, umuuka lang ako ng half round. Yan yung magiging locator pag tinatakip mo yung isang part niya. Yan. Siya yung nakalubog. Yung kabila naman yan, magkakaroon siya ng naka-emboss na shoot dyan sa part na yan. Gawa ka ng apat na corner, o kaya gusto mo marami, pwede din naman. Para hindi pantay-pantay yung gagawin mo. Na random ano lang siya, kung saan-saan mo lang ilagay para hindi siya mabaliktad. Si Pepper, yan, magdadagdag ako ngayon ng Lego blocks dito sa kabila naman. Ang ano pala niyan, ang kapal niyan is 1.5 inches. Para medyo matibay siya. Hindi maputol. Napuputol kasi yan. Pero mas maganda nga, kung pagbuhos nyo ng plaster of Paris, lalagyan nyo siya ng chicken wire. O kaya yung mosquito screen. Para pampatibay. O kaya naman, maglagay kayo ng mga alambre. Pwede din. O kasi yan, pang temporary din lang naman yan. Saka konti lang yung gagawin ko. Saka medyo makapal na din yung 1.5. Yan, ganun din lang. Lagay tayo ng mold release na petroleum jelly at buhusan na natin yung kabilang side naman. Yan, ganun pa rin. Yun. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe, please subscribe to my channel, Angel's Way of Adventure. At paki-like na din at share. At paki-press ng notification bell para nanonotify kayo sa mga bago nating video. So, ayun. Okay na siya. 4 hours yung niya, yung drying time. Pero hindi nyo pa yan pwedeng gamitin kasi may moist pa yan. Linisin lang natin ng konti para medyo maganda naman. Mga corner, tanggalin natin. Yan. Para okay naman siya na ginagamit. Saka walang nalalaglag masyadong mga na-break na plaster of Paris. Yan. Hatiin natin siya ngayon. Tingnan natin kung okay ba yung mold natin. Yan. Kung may mold release pag na excuse me. Pag nasimulan mo yan mabiyak, na siya, hihiwalay. Ayun. O, yung isa na yan, naka-emboss yung locator niya. Tapos yung nandun naman, yung puka. Yun, meron siyang ang tawag dito. May nag-crack. Magkaka-flashing yan. Pero okay lang naman yan. Yan pa o dalawa. Pero okay lang yan. Magagawa ng paraan yan.
Yan, medyo okay na yung ano natin, molde natin. Linisin lang natin. Pero wag muna nating gagamitin ha kapag may moist pa siya, alam nating hindi pa tuyo. Kasi pag nagbuhos tayo diyan ng molten lead, pumuputok yung molten lead, parang kumukulo siya tapos sumasabog na mag-scatter yun, mainit yun, baka matalsikan tayo. So ngayon, ayan, okay na siya. Yan, yung locator, para madali mo siyang pasak. Ganun lang. Ayun. Saka hindi mo siya mababaliktad. Kapag yung locator mo hindi pantay-pantay, magkakaibang isang side lang talaga yung pwede mong pag-shootan niya. Sa isang uka. Yan. Ngayon, okay na yung ating molde. Yan pinatuyo ko yan ng mga 3 days hanggang mawala yung niya, moist. So ngayon, gagawa tayo ng true wire. Ayan, gamit yung aking DIY bender. Yun. Tapos ganun pa rin ang paggawa ng ng true wire. Gaya lang nung dati na sa tutorial ko niyan. Kung wala pala, pakipanood na lang. Kung hindi nyo pa napanood yung kung paano ko ginagamit yung sa paggawa niyang bender na yan. Makikita nyo na dun sa isang video. Mga flashing sa gilid saka sa mga wire gamit ang cutter. Malinis maano lang yan, manipis para malinis din tingnan. So, malambot lang naman yan, kayang-kaya ng cutter yan. Para at least medyo maganda-ganda naman pag pininturahan natin. So ngayon, ito na yung ating product. Ayun. Yan na yung magiging lure natin. Pwede nyong liyahin na lang yan para pag pintura nyo medyo maganda. Pero hindi naman siya masyadong bako-bako. Konti lang. Ayun. Okay na siya. So sana guys nagustuhan nyo. Please subscribe, like, and share sa aking channel. Sana may natutunan tayo. Ayun. Thank you for watching. Ingat palagi and keep on fishing. Salamat.